Mag-chat naman tayo kung pwede bang kahit nasaan man kayo, matikman nyo na kung ano ba ang pakiramdam ng buhay dito. Para malaman na ninyo kung kaya nyo rin bang makipagsapalaran dito base sa naoobserbahan ko. Simulan natin sa ginagawa natin ngayon na nililibot ko lang kayo na kunyari ay namimisita kayo dito sa lugar namin. Ililibot ko kayo at nakasakay kayo sa passenger side. At tulad ng ibang namimisita, binibidyo nyo ang pagbisita nyo sa akin at binibidyo nyo ang mga dinadaanan natin at pinupuntahan natin. Kapares din ang ginagawa natin ngayon na nagda-drive lang tayo, nagaya din sa Pilipinas. Nagda-drive lang rin tayo o namamasahe pamunta sa paborito nating pinamamalengkehan ng mga groceries. Iba lang ang itsura ng mga dinadaanan natin dito. Kapares nito na ganito ang itsura ng mga dinadaanan namin dito. Makikita nyo na mas maganda pa pala ang lugar kung saan kayo naroroon. O kaya naman ay masasabi nyo, ganun pala ang itsura ng lugar nila. Kahit ano pa man ang sabihin ng iba, na ibang iba rito, na iba ang buhay dito, ang napatunayan ko, pwede naman na anuman ang natutunan natin sa Pilipinas, pwede naman nating i-apply ang mga natutunan natin sa pamumuhay natin dito. Kung sa Pilipinas ay kailangan natin ng apartment na matitirhan, ganun din naman dito. Makakakuha rin tayo ng kasinlaki na apartment katulad din ng tayo ay nasa Pilipinas. Mas makakapamili lang tayo ng apartment dito na kaya ng pang-isang linggo nating sahod. Simple lang ang gusto ko sa buhay, na walang sakit ng ulo. Kasinlaki lang ng apartment ko sa Pilipinas ay pwede na. Gaya din sa Pilipinas, kailangan natin ng hanap buhay na sapat sa bayad sa monthly rent. Para sa akin, para walang sakit ng ulo, basta makapagtrabaho lang ako ng isang linggo, kailangan ay iyon lang ang halaga ng monthly rent ko. Kapares din sa Pilipinas, bago tayo makakuha ng apartment, ay kailangan din natin ng pang-isang buwang down payment deposit. At kailangan din natin ng pang-isang buwang advance payment bago natin masigurong tayo ang titira sa apartment na nagustuhan natin. Kapares din sa Pilipinas, ay iba-iba rin ang ino-offer ng mga apartment owners dito. Halimbawa, libre na ang tubig o kaya naman ay gas na pangluto sa renta buwan-buwan. O kaya naman ay ikaw na ang bahala sa tubig, sa kuryente, gas, at kung ano-ano pang mga bills tulad ng wifi, cable, telephone, at kung ano-ano pa. Ang mga natutunan natin sa Pilipinas kung paano mamuhay ng mag-isa, hindi naman ito iba sa ginagawa natin dito sa US. Kailangan rin nating puntahan ang mga opisina kung saan ipapakita natin ang mga dokumento na kailangan para tayo ay makabitan ng mga gusto nating ipakabit na utilities sa apartment natin. Kung minsan ay kahit sulat lang na galing sa bangko dito sa US o ano pa mang sulat na may address mo kung saan ka kasalukuyang naninirahan sa US, ay pwede nang yun ang gamiting dokumento. Kapares din sa Pilipinas, pwede nyo namang tawagan ang mga opisina ng wifi, tubig, kuryente, telepono o cable kung ano ang mga kailangan na lang dokumento para makabitan kayo ng mga gusto nyo. Kailangan mo rin kung minsan
ng advance deposit para makapitan ka. At kapares din sa Pilipinas, depende kung kailan ka makakabitan ng mga kailangan mong utilities, ay doon mo sasabihin sa lilipatan mong apartment owner kung kailan ka lilipat. Bihira o wala sa lugar namin dito ang fully furnished na. Makakakita siguro kayo ng ganito kung mangungupahan kayo ng kwarto na meron din naman dito na ino-offer naman ng mga kababayan natin. Kung talagang kailangan ninyo ng lamesa, silya, sopa o kama, may mga mababait naman na magbibigay sa inyo ng mga ganito. Kung wala man kayong kakilala rito, makakakita rin kayo sa internet ng nagpapamigay ng libre o kapalit ay maliit na halaga lang. Kahit nga pagkatapos ng video natin ngayon, pwede na kayong maghanap. Saan man kayo talagang mapadpad, anywhere here in the States, ganito lang ang experience na tulad rin ng nararanasan natin dyan sa Pilipinas. Mayroon din naman dito ng mga used furniture store o kaya naman ay used store o thrift store. May parang Grab o Uber o taxi o van dito na maaarkila kung saan maikakarga nyo ang inyong mga binili. Kung minsan ay makakakita rin kayo ng mga ito sa daan o tapunan ng mga basura sa apartment compound ninyo kapag araw ng garbage pickup. Pagdating naman sa mga kaserola, plato, kutsara at tinidor, may mga magbibigay naman pero bihira ang nagbibigay ng ganito. Mabibili mo naman ito sa Walmart, Target, Home Goods Store, Ross, Marshalls o TJ Maxx. Basta ang tandaan ninyo, basta ang kaserola ay hindi coated ng anumang chemical na nagdudulot ng sakit paglipas ng taon, ay pwede nang yun ang kaserola nyo. Kung minsan ay wala ng label ang kaserola, kaya hinahanap ko na lang ang information sa internet. Sa ngayon ay ceramic ang uso na may non-stick coating na wala pang masyadong napapatunayang nagdudulot ng sakit dahil nga bago pa lamang. Pero ang subok na hindi daw nagdudulot ng sakit ay stainless, cast iron at carbon steel. Dumidikit nga lang ang pagkain at kung minsan ay di mapaglutuan ng maaasim na pagkain. Ang kaya mong lutuin tulad dyan sa Pilipinas, magagama mura rin naman dito. Sinampalukan, paksiw, adobo, sinigang, apretada, menudo at kung ano-ano pa. Ikaw na lang ang bahala mag-research ng recipe sa internet kahit nga pagkatapos ng video natin. At yun naman ay pwede mo na rin pag-practice dyan sa Pilipinas. Yan din naman ang nakikita mo rito at ganito rin naman ang gagawin mo dito. Hahanapin mo rin sa internet kung ano-ano ang mga recipe at ang mga pinakasulit na pwede mong gawin o bilhin. Ang pamumuhay dito, masusubukan mo na at mapagpapraktisan saan ka man naroroon. Mai-apply rin natin talaga ang mga natutunan natin sa Pilipinas sa pamumuhay dito, kaparis ng mga pinag-charge natin. Maraming kokontra, pero kung may mas maitutulong ang suggestions ng iba na hindi naman pinagsisihan sa bandang huli ng ibang tao, gawin mo rin kung gusto mo. Oras lang rin naman kasi ang kapalit nito kahit saan ka man naroroon, mapa sa Pilipinas man o mapa saan man. Maigsi lang ang oras natin sa bawat araw. Kung gumagayak tayo ng alas 6 para pumasok ng alas 8, 8 oras din ang karaniwang trabaho dito, pares din sa Pilipinas. Iniingatan din natin ang trabaho natin dito at hindi rin pwedeng pa-cellphone. Pag uwi natin sa bahay dyan sa Pilipinas, anuman ang natitira nating oras hanggang gumabi para matulog ng alas 10, iyon din ang ginagawa mo rito. Nagluluto tayo ng kakainin natin para sa hapunan
o kaya naman ay para sa bukas, o kaya naman ay para sa babaunin, haba namang nakikipag-usap sa mga mahal sa buhay. Nasa sa iyo naman kung ano pa ang gusto mong gawin sa natitirang pang mga oras bago ka matulog. Gusto mo bang manood ng mga nakakatakot na balita, mga nakakainggit, at mga walang kawawaang mga video o mga tunay na karanasan ng mga nauna sa atin para hindi mo na ulitin ang kanilang mga pinagsisisihan? O kaya naman ay ituloy mong paghandaan ang mga kailangan mo para makumpleto mo ang mga kailangang requirement na ipapasa mo sa mga recruitment center. Iba-iba ang strategy natin para tuloy-tuloy ang ating motivation. May tawag sa psychology ng ganito. Kayo na ang bahalang mag-Google. Ang sa akin ay ito. Iniisip ko lang noon na ako ay magpe-prepare para sa isang camping trip na inaabot ng 1 taon. Ang magdadala sa akin sa camping trip na ito ay recruitment agency. Siyempre, para hindi masayang ang paghahanda ko, kailangan ko ring imbestigahan kung magagawa ba talaga ng recruitment agency na ito ang gusto kong mangyari. Kayo na rin ang bahalang mag-imbestiga kung tunay ba ang inyong recruitment agency. Kaya sa mga natitira kong oras sa gabi, maging sa mga day off, ay inuubos ko ang oras ko sa pagkukumpleto ng mga dokumento ng recruitment agency. Ang motivation ko rin ay ang mga nakita kong mga kakilala ko na nakumpleto na ang kanilang mga kailangang dokumento at naghihintay na lang sila ng tamang pagkakataon o opportunity. Tulad ng sinasabi ng marami, hindi araw-araw dumarating ang opportunity. Paminsan-minsan lang yan. Ang mga handa, sila ang karaniwang nakakakuha ng opportunity na to. Kahit naman ngayon, at napapatunayan rin naman natin na kapag inuubos natin ang oras natin sa mga bagay na wala tayong napapala, nauubos lang ang oras natin na walang nangyayari sa araw natin. Mainam na palibutan natin ang sarili natin ng mga bagay na mayroon tayong mapapala. Noon ay pangarap kong sana ay totoo ang mga sinasabi sa internet. Kahit naman ngayon, mahirap pa rin paniwalaan kung ano ang totoo. Pero kung palilibutan natin ang ating sarili ng mga bagay na sumusolusyon sa mga kailangan natin, kahit paman kung saan man tayo naroroon ngayon, kahit na paulit-ulit ang paksa, buhat sa iba't ibang karanasan ng mga ibang nauna, makikita rin natin kung ano talaga ang totoo dahil nakikita naman natin ito sa totoong buhay. Makikita natin ito sa ibang tao, mapapanood ang nangyari sa kanila, mapipili natin ang mga gusto nating gayahin, at gagayahin lang ang mga tamang ginawa nila para matikman din natin ang kanilang natikman. Isipin mo na lang, ano kaya kung puro tama lang ang ating gagawin? Alam kong marami pa rin na magsasabi na mas mainam ang trial and error dahil mas proud tayo sa ating nagawa kapag nag-trial and error. Hindi naman natin kailangan gawin ang trial and error. Hindi natin kailangang eksperimentohin sa sarili natin. Basta panoorin mo lang ang ibang tao at kayo na ang bahalang magdesisyon. Mas mabilis ba ang trial and error na nakikita naman ang solusyon sa internet? Gaano katagal o ilang taon bago sila makarecover? Ano ang kanilang napalampas na mga opportunity dahil busy sila correcting their error? Ikaw na bahalang sumagot niyan. Iyon ang mga tanong ko sa isip ko noon, kahit naman hanggang ngayon. Napatunayan ka lang kasi na kahit small wins, masaya rin. Ginaya ko, gusto ko ring matikman. Halimbawa ay kumain sa kanto na malinis naman at masarap daw ang pagkain kasama ng mga kaibigan. At natagpuan ko, aba, okay rin naman ah. Masarap nga. Nagsimula ito sa ganong analogy.
At kapag ang ginagawa ko ay natitikman ko din naman, mahirap nang ibahin ang strategy kung wala naman akong problema. Kung minsan ay hindi man nangyayari along the way, pero ito na ang tinatawag kong trial and error na pinagmamalaki ng iba. Sana ay mayroon kayong nakuha sa chat natin ngayon. Tandaan lang natin na ano pa man ang sabihin ng iba, ikumpara nyo lang ang mga pinag-chat natin kaysa tunay na karasan ng iba na hindi naman kwento-kwento lang. Hindi naman iba ang ginagawa natin sa Pilipinas. Ito rin naman kasi ang alam natin. Ito na rin ang mayroon tayong alam na nakaabang na ang solusyon kapag nagkaroon tayo ng aberya along the way. Kailangan lang nating itweak para pagandahin para sa sarili natin. At sana sa susunod ay makasama ko ulit kayo at mapadali ko ang mga tanong nyo sa gusto nyo ring pakipagsapalaran. Hindi man tayo makapag-camping trip noon o gusto nyo ring maranasan ito, ito ang solusyon ko para tuloy-tuloy ang motivation ko noon. Sana ma-share nyo ito sa iba at baka sakaling makatulong din sa iba para tikit ko lang din for good karma. At para malaman din natin kung ano naman ang kanilang mga ginawa o mga suggestion. Sa susunod, iba naman pag-chat natin.